Walang nabago. Asan? Walang kinalaman yun dito. Hindi siya natigil na referring sa kaso niya. Ganon pa rin eh. Kung ano ang sitwasyon ko kahapon. Observation po ng isang netizen, sabi dito, sa tuwing may mga nagsasalitang DDS para ipagtanggol si Sara, lalo lang siyang nawawalan ng suporta. Lucky South 99 sa Purak. Ang pagtatago at fake news machine. Habang nagtatago sa batas, gumamit si Roque ng mga live streams para magpakalat ng fake news. Imbis makatulong kay Senado nitong mga DDS-aligned senators, mga kababayan. Malinaw po ang kanilang motibo. Ano niya, Mr. Maravillas? Yung dating sinasabi natin, gusto nilang guliin po yung proseso ng impeachment trial. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong si Chis Escudero kasi ina-accuse na ngayon ng mga DDS na tumanggap ng maleta. Sabi ni Chis, asan na niya? Sabi ko sa inyo, pag bumaliktad po, laging may maleta, yan ang automatic na label ng mga DDS. Nasaan na niya? Yung sitwasyon ko niya ngayon, parehas noong dati. Walang nabago. Asan? Walang kinalaman yun dito. Hindi siya natigil na referring sa kaso niya. Ganon pa rin eh. Kung ano ang sitwasyon ko kahapon, ganon pa rin ang sitwasyon ko. Sabi ni Chis Escudero. Ayan o. Senator Chis Escudero denied allegations that he was offered suitcases of cash or the dismissal of pending cases linked to the flood control controversy against him in exchange for attending the Senate plenary session noong June 3. Sabi ko sa inyo, tuloy ang kaso. Bumaliktad man kayo, hindi kayo bumaliktad. Kung gusto ninyo, permanentikan na kayo dyan. O di ba? Kahit sumali kayo sa new majority, hindi man po pwede na dahil sumali lang kayo sa sa new majority, yung investigasyon sa inyo, kaso, filed by the ombudsman, i-withdraw na. May ganon. Itong mga defenders, mga kababayan ni Sara, napakarumi ng laro. So, sasabuyan ka ng lahat ng uri ng putik. Pag ikaw ay bumaliktad, sisiraan ka na. Tulad ni Chis Escudero, mga kababayan. At isusunod nila yung isa pa na tatawid. Hindi natin pa alam kung si Joel Villanueva ang susunod na tatawid. Kaya tama itong komentary, mga kababayan, na gusto kong i-share sa inyo. Sabi dito, maruming laro ng mga defenders po ni Sara Duterte. Nandiyan na kasi, mga kababayan, yung desperation sa kampo ni Sara Duterte. Desperada na po. Full desperation because of the impeachment. Napakalakas na kaso ng impeachment laban sa kanya. Kaya yung kanyang mga defenders po, kuha na po sila, confused. Kaya tama itong sinare sa atin na observation po ng isang netizen. Sabi dito, sa tuwing may mga nagsasalitang DDS para ipagtanggol si Sara, lalo lang siyang nawawalan ng suporta. Lalong hindi pinaniniwalaan ng tao. Correct. At laloan niya na lalong nawawala ang kanyang imahe bilang isang pinuno. Hindi lang ang mga nakatagong baho niya, kundi pati ang mga lantarang ambisyon niya sa publiko. Ang mismong sumisira sa tatak at pangalang Duterte. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Ang sumira sa Duterte, sila man lang. Self-destruction ang ginawa ng Duterte sa kanilang sarili. Kahit yung mga defenders niya, kahit yung mga followers niya, mga kababayan, lahat nagsi-self-destruct. Tama ba? Kaya as a result niya, sabi rito, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng numero ni Sara sa survey. Ito po, sabi dito, ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng ratings ni Sara base sa pinakauling social weather station na nilabas nitong May 30, 2026
nanatiling nakapako sa positive 29, moderate ang kanyang net satisfaction rating. Napakalayo na nito sa kanyang peak rating na positive 77 dati siya noong December 2022. Napakataas. Ngayon, bagsak na bagsak mga kababayan. So, bakit lumalaan niya yung distrust? Sa pagsusuri ng Pulse Asia naman, Pulse Asia Survey, lumalabas ng pangunahing dahilan ng kawalan ng tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino kay Sara ay yung issue po ng korupsyon. Yun umabot sa 59.4% sa mga na-survey, Class ABC at 60.3% sa Class A ang wala ng tiwala mga kababayan kay Sara Duterte. So palubog ng palubog mga kababayan yung pagkatao ni Sara. Nilubog niya mismo. Ngayon, doon naman mga kababayan sa middle and upper class, sabi dito, bukod sa korupsyon, ang ikalawang dahilan ng distrust ng mga mamamayan sa kanya ay yung hayagang pakikipag-away at pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun nakaapekto sa kanya. Yung Class ABC mga kababayan, sabi dito sa result ng survey, 24.2%. Then 20.9% yung distrust sa kanya. Sa Class D, dahil sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabi dito ng isang netizen, mga kababayan na nag-share nitong observation niya, si Harry Roque, na isang defender ni Sara Duterte, ay imbis makatulong, lalong napapasama. Pugante. Ang warrant of arrest at human trafficking ni Harry Roque, trafficking case. Si Harry Roque ay opisyal na positive at may warrant of arrest na inisyu ng korte sa Angeles City, Pampanga para sa kasong qualified human trafficking. Ito ay may kaugnayan sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na pugo Lucky South 99 sa Porac. Ang pagtatago at fake news machine. Habang nagtatago sa batas, gumamit si Roque ng mga live streams para magpakalat ng fake news. Imbis makatulong kay Sara Duterte, lalo itong nag-pull down sa kanya kasi imagine yung defender mo, pugante, dagdagan pa ni Mike Defensor, ganon din na may patong-patong din na kaso, sabi dito, si Mike Defensor, the bribery strategies, ang pagpundo sa 18 Marines, ayon sa formal na investigasyon ng NBI, sa pamumuno ni Direktor Melvin Matibag, si Mike Defensor ang itinuturong utak na nagbayad di umano ng tig 5 milyong piso sa 18 peke na mga ex-Marines. Binayaran sila para gumawa ng gawa-gawang kwento sa Blue Ribbon Committee o pag-idawit si Representative Saldico at sirain ng House Prosecution Panel. Sumpen at ang Bahay Aliwan Connections, opisyal nang isinumpena ng NBI itong si Defensor nitong Hunyo 4 upang humarap sa investigasyon. Ngayong Hunyo 10, nabisto rin sa mga ulat na ang mga pagpupulong at pagluluto ng script kasama ang mga peking testigo ay ginanap sa mga bahay aliwan o mga pribadong safe house na kanyang pinapatakbo na nagbunsod ng patong-patong na kasong cyber libel at perjury laban sa kanilang kampo. So ito yung mga uri ng tao na defender ni Sara. Paano hindi bumagsak, mga kababayan, yung kanyang ratings na associated siya doon sa mga personalities na naharap sa pare-pareha sila. Naharap sa patong-patong na kaso. Ito pa si Jimmy Bondoc Anya, the Constitutional Misinformation King. Gumawa ng malaking ingay si Atty. Jimmy Bondoc sa kanyang social media post kung saan sinabi niyang ginagamitan daw ng PR teams ang publiko upang ibaba ang denominator ng Senado mula sa 24 to 18 members para raw 12 votes na lang ang kailangan para makonvict si VP Sara sa impeachment. Ang sampal
ng saligang batas. Ang argumentong ito ay tinawag ng isang malaking katangahan at flop theory ng mga legal experts dahil ang Article 11 anya, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution ay malinaw na gumagamit ng terminong 2/3 of all the members of the Senate. Dahil may 24 na upuan ang Senado, ang denominator ay nananatiling 24 at ang kailangang boto para sa conviction ay hindi kailanman bababa sa 16 na boto nang walang nagaganap na charter change. So flop yung mga argumento ng kanyang mga kakampi. Puro sablay. Isama pa natin, sabi dito, mga kababayan ng nag-share nitong komentary, si Panelo na tinawag na the real talk accidental destroyer. Bakit? Sabi dito, ang resibo ng SALN kontra kay Sara sa kanyang pagtatanggol kay BP hinggil sa nakatagong yaman at mga bank accounts sa ilalim ng ibang pangalan. Sinabi ni Panelo na hindi na kailangan tingnan ang ibang records dahil nag-declare naman siya ng asset sa SALN, sa kanyang SALN. Ang pahayag na ito ay nag-backfire dahil lalo nitong pinapaalalahanan ang publiko na ang ideklara ang yaman ay obligasyon sa batas. Ngunit hindi nito sinasagot ang tanong kung saan galing ang bilyon-bilyon pisong confidential funds na mabilis niyang naubos. O diba? Yung malabas nilalaglag ni Panelo si Sara Duterte sa kanyang mga reaksyon. Hindi nag-iisip mga kababayan Banat lang ng banat. Kaya sabi ng nag-send nito, ang mga tagapagtanggulan niya ni Sara Duterte ay hindi nakakatulong, sa halip sila nagiging mitsa ng kanyang political na pagbagsak. Ang bawat salita mula sa isang pugante, tulad ni Rocky po, isang alleged briber tulad po ni Mike Defensor, isang sablay na abogado tulad ni Jimmy Bundok, at ang mga paliwanag ni Panelo ay lalong nagpapatunay sa mayorya ng mga Pilipino na ang pamilya Duterte ay unti-unti nang nawawalan ng kontrol at kredibilidad. Correct. Ganun po. Wala sila, confused, rattled na sila mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag tayo mga kababayan na magpapadala dito sa mga mga kwentong kutsero nila, mga sarsuela, mga panggugulo, lalo na po sa Senado, nitong mga DDS-aligned senators mga kababayan. Malinaw po ang kanilang motibo. Ano niya, Mr. Maravillas? Yung dating sinasabi natin, gusto nilang guliin po yung proseso ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ang kanilang ginagawa, tahasan pong obstruction of justice Di ba? So ito pong panggugulo ng DDS-aligned senators na upong mga senator judges po. Hindi po siya patunay ng kawalan ng kasalanan ni Sara Duterte, kundi isa po siyang despiradong pag-amin na wala po sila kasing legal na argumento para itago po yung kanyang nakadululang korupsyon based doon sa articles of impeachment na final ng prosecution panel. At ang pagdepensa nilang ito ay lalong nagpapalubog po kay Sara Duterte. Yan po ang katotohanan yan, mga kababayan. Spreading and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.